Heto ang isang dahilan kung bakit mas pinili namin ang manirahan dito sa Canada. Oo, malamig, malayo sa mga kamag-anak, mataas ang cost of living, at napakataas ng tax. Alam mo ba na Canada ang isa sa mga bansa na may magandang healthcare system? Oo, madalas maghihintay ka ng matagal sa mga ospital. Pero ang mahalaga ay hindi ka mag-aalala sa mga babayaran. Heto yung araw kung saan meron akong open heart surgery para sa isang valve replacement. 3 heart procedure nga ang gagawin nila sa akin para maayos yung mga problema ko sa puso. Ine-enjoy lang nga namin yung mga moment dito pero sa totoo lang ay kinakabahan kami. Ganito nga yung itsura ng dibdib ko bago nila baakin. Alam nyo ba na bago pa lang ako mag-apply dito sa Canada ay may problema na ako sa puso. Napakabuti lang talaga ng Diyos dahil gumamit siya ng mga tao para makarating kami dito sa Canada at ma-enjoy yung mga benepisyo dito. Totoo talaga na kapag plano ng Diyos ay walang makakapigil. Sabi nga sa Lucas chapter 1 verse 37, "For nothing will be impossible with God." Patuloy ka lang manampalataya sa Diyos dahil walang imposible kapag kalooban niya ito. Maraming salamat din sa asawa ko sa pag-aalaga, pagmamahal at suporta na ibinigay niya sa akin. Isa ito sa pinakamahirap na dumaan at nangyari sa aming buhay. Kapag pinapanood nga namin yung mga video na to, hindi namin nakalain na babalik pa sa normal ang buhay namin. Rheumatic heart disease nga yung diagnose sa akin na problema ko sa puso. Posible daw na nagkaroon ako ng infeksyon sa lalamunan at ito yung naging dahilan kaya nagkaroon ng damage ang aking puso. 20 years old pa lang ako nung na-diagnose ako ng ganitong sakit at karamihan daw ng ganitong kondisyon ay nangangailangan ng valve replacement kapag umidad ka na ng 45 o kaya naman ay humina na ang iyong mga valve. Heto nga yung pangalawang surgery ko dahil nga nagkaroon ng komplikasyon yung unang surgery. 2 beses nga nilang binuksan ang dibdib ko at siguro aabutin ng 5 to 10 million sa peso kung sa Pilipinas ito nangyari. Pero dito sa Canada, parking fee lang nga ang binayaran namin. Talagang mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Gusto lang naming i-share ang isa sa pinakamahirap na yugto ng aming buhay. Marami mang mga sakripisyo at paghihirap, pero sa huli ay may magandang mga kapalit ang lahat ng yon. 1 taon na nga ang nakalipas pero hanggang ngayon ay talagang nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Winter pa nga nung mga panahong to at sobrang kapal ng yelo sa labas. Araw-araw ganyan kalamig at kakapal ang yelo sa daan. Pero itong asawa ko ay araw-araw siyang pumupunta for 20 days para suportahan ako at alalayan habang nasa ospital ako. Halos tumigil na nga kami sa paggagawa ng mga content pero habang may napapasaya at may nai-inspire na tao sa buhay namin, magpapatuloy kami. Lagi mong tatandaan na ang paghihirap at sakripisyo na dinaranas mo ngayon ay inihahanda ka lang sa mas malaki pang biyaya ng Diyos na darating sa'yo. Kaya't lagi mo lang galingan at patuloy kang magtiwala sa Diyos dahil marami pang biyaya ang Diyos na darating sa buhay mo.